Binuksan na ngayong araw ang Southwest Integrated Transport Terminal ng MMDA sa Parañaque City para sa mga bus na bumibiyahe mula at patungong Cavite at Batangas. Pero ang ilang lumuwas pa Maynila nagrereklamo dahil malaking abala raw ang pagpapalipat-lipat ng sasakyan. May ulat on the spot si Steve Dailiza. Steve. Grabe, nasa likuran ko ngayon itong Southwest Integrated Provincial Bus Terminal na pinasinayaan ngayong araw. Lahat ng mga bus na galing ng Cavite, dyan na dumadaan, nagbababa ng kanilang mga pasahero at nagsasakay din nung kanika nilang mga pasahero pabalik ng Cavite. Dito sa gilid ko, medyo pila-pila itong mga sasakyan, sa may bahagi ng Naiya Avenue, yan yung mga palabas na pabalik na yan ng Cavite. Kanina, yung sa kaliwang bahagi, yung mga papasok dito sa terminal, medyo naipon pero in-adjust na nga, Rafi, yung traffic signal light para nang sa gayon mas mapabilis yung pagpasok ng mga bus para hindi na rin mag-aantay yung mga naandun doon sa loob ng mismong terminal. Eto, nasa likuran ko, yung mismong walkway, Rafi. Ito yung daanan na ginawa ng MMDA. Pagkababa ng mga pasahero doon sa mismong terminal, dito na sila nagdadaan. Yung ilan sa mga pasahero kanina, nagre-reklamo. Gaya nito, medyo maulan, talaga namang mahirap para sa kanila. Ito nga, meron tayong medyo napakahirap po. Tingnan nyo ho, imbis na umimpis ang paan yan, paano i-impis yan? Kalaki-laki ang layo-layo ng nilakad namin. Imbis na umimpis yan, tuturo kami kung saan kami sasakay na papunta ng Maynila. May sana may sasakyan na wheelchair. Ang layo, perwisyo sa tao, perwisyo sa President Noy, perwisyo talaga ito sa tao, sa mga mahihirap. Sa tulad namin, wala kami imbis na bibili namin ang gamot, mamamasahe pa kami papunta roon. Sa halip sana'y libre na kami papunta doon, diretso. Hindi ho tulong, perwisyo po sa mga mahihirap. Mga mahihirap. Maraming salamat po. Sir, ingat po kayo sa biyahe ninyo. Ayan, Rafi, isa lamang yan sa mga kanina namataan natin talaga na nagre-reklamo gawangan tulad ngayon, medyo maulan na. Ang sabi ng MMD, palalagyan din daw nila ng walkway itong bahagi na ito para nang sa gayon, pag naglakad sila patungo dito sa gilid, ito yung bahagi na, Rafi, ng footbridge at dito na rin humihimpil yung ilan sa mga AUV at dito nga sumasakay yung mga pasahero. Pati yung mga pasahero ng jeep, dito na rin sila sumasakay. Pinapapasok naman dito. Yun nga lang, medyo matagal din ang hintayan. Ito, maraming mga nakapila ngayon dito, Rafi. Kausapin lang siguro natin. So, sir, kamusta yung experience niyo pagpasok ba sa eskwela? Kamusta yung pagbabaho ninyo ng bus mula doon sa terminal at paglalakad dito? Sobrang hirap po nung papunta ka nung papasok. Nadagdagan ba ang pamasahe mo? Mga magkano? Siguro po 10 pesos. Okay. So yan yung karaniwan sa idinadaing, lalo na ng mga estudyante na syempre, Rafi, nagtitipid din doon sa kanilang pamasahe. Alam mo ngayong araw, hanggang Coastal na lamang pwedeng bumiyahe yung lahat ng mga pampasaherong bus mula sa Cavite. Ito yung kasunod nga ng formal na pagbubukas nitong Southwest Terminal ng MMDA. Itong si MMDA Chairman Francis Tolentino, kanina sumakay pa ito ng isang pampasaherong bus na magbababa sa bagong terminal. Nakasabay naman ni Tolentino yung ilan sa mga pasahero mula Dasmariñas, Cavite at maagang lumuluwas papuntang Maynila. Paniwala nito si Tolentino, isa ang pagbubukas ng Southwest Terminal sa solusyon upang mabawasan yung trapiko sa EDSA. Pero yung mga pasahero na kasabay mismo ni Chairman kanina ay umaalma. Abala raw yung paglipat sa iba pang bus at tataas doon at yung kanilang pasahe na hanggang 20 pesos. Tugon naman ni Chairman Tolentino, masasanay din daw yung mga pasahero sa pagbabago ito. Ipinaalam na nga nila ito, pinaalam pa nga nito sa mga pasahero na nagain pa siya ng petisyon para babaan yung pasahe para maibsan yung pangamba ng mga pasahero ukol sa pasahe. Narito, Rafi, yung bahagi ng panayam natin kay Chairman Francis Tolentino. Ang mga pasahero na dala dito, sabi nung iba hindi raw may patutupad dito. Sabi nung iba hindi maaaring mangyari. Diba? So yung pinangarap nung 1950 pa, hindi pa nga ako sinisilang. Is na nabigyan ng liwanag ngayon na po pwede pala. Yung mga umaangal, anong mensahe natin? Hintayin natin, tulong-tulong na lang siguro. Ayan,
Rafi, yung mga pasahero nga dito, umaakit din yung iba, patawid dun sa Ross Boulevard gamit itong footbridge na ito. May iba naman na sumasakay na ng jeep. Ang sabi ni Chairman Tolentino, posible raw na ngayong araw pa lang nangangarin yung ibang mga pasahero. Pero umaasa siya na eventually matututunan din at magagamit din ng mga pasahero yung paggamit nitong provincial bus terminal na ito. Paglilinaw ni Tolentino, hindi pa gaano mararamdaman yung pagbabawas ng mga provincial buses sa EDSA kasi 2 provincial bus terminals pa yung kinakailangan gawin para nang sa gayon tuluyang maibsan yung mga provincial bus na pumapasok sa EDSA, Rafi. Steve, kumusta yung physical setup niyan? May mga construction pa bang silang kailangang gawin? Banggit mo kanina, meron pang kailangang walkway na ayusin dyan sa terminal. Tama ka dyan, Rafi. Kasi yung sa bahagi yun, yung walkway mula dun sa mismong terminal, ito pakita ko sa'yo. Ito, putol kasi yun So makikita mo yung mga pasahero ngayon dito naglalakad. Yung iba, walang mga payong yan, Yung iba, maswerte nakapagdala ng payong. Pero ang sabi naman ng MMDA, i-extend daw nila yung walkway para nang sa gayon, tuloy-tuloy at merong masisilungan pa rin yung mga pasahero habang nag-aantay sila ng kanilang malilipatang sasakyan papasok ng EDSA at yung mga papunta ng lungsod ng Maynila. Rafi. Mahalaga, Steve, yung nabanggit, yung mga nakausap po kanina na dagdag sa kanilang pasahe. Di ba meron na naging panukala si Chairman na bawasan yung pamasahe mula sa destinasyon ng mga pasahero hanggang dyan sa terminal na yan. Kumusta yung panukalang yun, Steve? Ang panukalang yun, didinggin pa sa LTFRB, 8% ng total na pamasahe ng mga pasahero mula sa Cavite, yung hinihinging bawas presyo o bawas pasahe ni Chairman Tolentino. Pero kung ikaw ay galing ng Cavite ngayong araw, Rafi, at ang hinto na kasi ng mga bus dito nga sa terminal, ang magiging pamasahe mo ay base dun sa fare matrix. So kung binabayaran mo raw mula Cavite hanggang Loton, dati 45 pesos, magiging mababawasan na yan, magiging 30 pesos, mga ganon. Pero ang sinasabi ng ilan sa mga estudyante na nakausap natin kanina, kinakailangan kasi nilang sumakay ngayon ng mga AUV, kaya ganun pa rin, nadadagdagan pa rin, mas nadagdagan pa raw yung kanilang pamasahe, Rafi. So mas mahal yung kanilang lilipatang public transport, Steve? Tama ka dyan, Rafi. Kaya yung iba kanina mga estudyante yung umaangal talaga. Ang sinasabi nila sa atin, pambaon na namin yan. Ang kaso nga, wala naman silang choice dahil syempre lahat ng mga bus tumitigil na dito. Isa pa sa mga na-observe na problema dito, yung pagkakaroon ng pag-build up ng traffic sa may bahagi ng Cavitex at sa may bahagi ng Emilio Aguinaldo Highway. At sinasabi ng MMDA, usually siguro mararanasan daw yan tuwing rush hour. At pero ang binabanggit nila, pag naayos na nila yung sistema dito, mas luluwag na raw. May pinapanukala pa, Rafi, banggitin ko na rin si Chairman Tolentino na pinag-aaralan nila na i-lift yung number coding para dun sa mga provincial buses na galing Cavite. Ang sinasabi kasi niya, hindi naman na daw papasok ng EDSA, so hindi na makaka-apekto yon sa volume ng mga sasakyan doon, Rafi. At Steve, bagamat kanina umaga lang sinimulan ito, meron na bang epekto ito sa EDSA? Minabanggit ba ang MMDA? Naku, hindi pa raw talaga, Rafi, mararamdaman ng gusto sa EDSA kasi nga ang mga bus dito sa Cavite na nanggagaling, kakaunting portion lamang kumpara dun sa 8,000 provincial buses na pumapasok sa Metro Manila kada araw. Ang inaasahan nila, once na mabuksan na rin yung provincial terminal para dun sa mga bus na galing sa norte at yung mga bus na galing ng Bicol at ng Laguna, mas saka pa lamang daw, naluluwag talaga yung EDSA. Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.